At kung sinabi ko sa iyo na may isang kabanata lamang sa buong Biblia na maaring masira ang iyong pinakamalalim na kadena, ibalik ang iyong nawalang pagkakakilanlan at bigyan ang iyong sarili ng tagumpay na iyong hinahanap ng maraming taon, hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa isang mensahe ng pagganyak o isang walang laman na pangako. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang walang hanggang katotohanan na isinulat ng Espiritu ng Diyos na may kakayahang radikal na baguhin ang iyong buhay mula sa loob. Ito ang mga Romano Kabanata 8, ang pinakamalakas na kabanata ng lahat ng pagsulat. O nakinig ka lang, ang kabanatang ito ay hindi lamang nagpapakita kung sino ka, ngunit kung sino ka. At ang pinakanakakagulat, nagpapahayag na walang pagkondena para sa iyo kung ikaw ay kay Kristo Jesus. Maaari mo bang isipin kung ano ang ibig sabihin nito? Milyon-milyong mga tao ang naglalakad ngayon na load ng pagkakasala, sugat, traumas. Nabubuhay sa ilalim ng bigat ng isang pagkakakilanlan na hindi sa kanila. Ngunit ang Roma 8 ay sumisira sa lahat ng iyon. Ipinapakita nito sa iyo kung paano pagtagumpayan ang kasalanan, kung paano maglakad sa kapangyarihan ng Espiritu, kung paano ipalagay ang iyong lugar bilang anak ng Diyos at kung paano tumawid sa pagdurusa ng may layunin at pag-asa. Sinasagot ng kabanatang ito ang iyong pinakamalalim na mga katanungan sa iyong tahimik na pag-aalinlangan sa iyong mga gabi ng walang ginhawa. Bakit ako nahuhulog pa rin? Nasaan ang Diyos kapag kailangan ko ito? Maaari ba talaga akong mahalin? Lahat ng may sagot dito, kaya manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito dahil kung ano ang iyong matutuklasan ay maaaring baguhin ang iyong walang hanggang kapalaran. Ito ay hindi pagmamalabis. Kung ilalapat mo ang itinuturo ng Roma 8, hindi mo na makikita ang iyong pananampalataya sa parehong paraan. Mauunawaan mo kung bakit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago, kung bakit ikaw ay higit pa sa nagwagi at kung bakit walang kamatayan o ang nakaraan o ang iyong mga pagkakamali ay maaaring paghiwalayin ang iyong sarili sa hangaring ipinahayag ng langit tungkol sa iyo. Bigyang pansin ang pansin dahil hindi ito nilalaman upang aliwin ka. Ito ay isang direktang tawag mula sa langit upang pukawin ang iyong kaluluwa. Ang darating ay purong paghahayag at hindi mo nais na makaligtaan ito. Kapag binuksan ng isang tao ang Roma Kabanata 8, hindi lamang siya nagbabasa ng isa pang teksto sa Biblia, ito ay pumapasok sa isang malalim na pagbabagong anyo ng espiritual na lupain, kung saan ang mga kadena ng paghatol ay masira, kung saan ang pananampalataya ay hindi pinapansin ng supernatural na puwersa at kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita ng walang mga filter. Ang kabanatang ito ay nagsisimula sa isa sa mga pinakanakakagulat na pahayag ng lahat ng pagsulat. Ngayon kung gayon, walang pagkondena para sa mga kay Kristo Jesus. Roma 8:1. Ang pariralang ito ay hindi tula ng relihiyon, ito ay isang makalangit na utos na nagbabago sa isip at puso ng sinumang nangahas na maniwala ito, para bang kinuha ng banal na espiritu ang mananampalataya mula sa kanyang kamay at ginagabayan siya sa labas ng korte kung saan siya inakusahan na nagpapahayag sa isang tinig ng autoridad, malaya ka. Hindi para sa aking sariling mga merito, ngunit para sa kumpleto at perpektong gawain ni Hesukristo. Isipin ang isang tao na nabuhay sa buong buhay niya na hindi karapat, dapat, marumi, load ng sisihin ng nakaraan at takot sa hinaharap. Ngayon isipin na ang taong iyon ay nakikinig sa katotohanan ito sa unahang pagkakataon, walang pagkondena para sa iyo kung ikaw ay kay Kristo Jesus. Ito ay tulad ng paghinga pagkatapos ng mga taon sa ilalim ng tubig. Ang kalayaan ng Roma 8 ay hindi isang talinghaga, ito ay tunay, nasasalat na bubuhay. Ang Diyos ay hindi interesado sa simpleng alam na malaya ka. Nais niyang mabuhay ka bilang isang tao na libre, na nakakaranas ng kanyang biyaya, kanyang kapatawaran at lumalakad ka araw. Araw na may katiyakan na binayaran na ni Jesus ang presyo ng lubusan. Ito ay hindi isang panandaliang damdamin, ngunit isang nabagong pagkakakilanlan kay Kristo. Ang pananampalataya ay naging tulay sa pagitan ng pagkakasala at pagtubos. At ito ay tiyak kung bakit ang kabanatang ito ay tinawag na pinakamalakas sa Biblia.
Dahil hindi lamang nagpapaalala sa atin kung sino tayo, ngunit sino ang Diyos. Ipinapakita nito sa amin ang isang ama na hindi kami inabandona, isang tagapagligtas na hindi inaakusahan tayo, at isang espiritu na hindi tayo nag-iiwan. Paano? Hindi mamanghanang makita ang pagkilos ng banal na synchrony? Ama, Anak at banal na espiritu na nagtatrabaho ng magkakaisa upang matiyak na wala o kahit sino ay maaring maghiwalay sa atin mula sa walang hanggang pag-ibig na iyon. Sa puntong ito ng paglalakbay, ang mananampalataya ay nagsisimulang maunawaan na ang ebanghelyo ay hindi lamang isang kasaysayan ng kaligtasan, ngunit isang pamumuhay na itinatag sa matalik na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi lamang pinatawad ni Hesukristo, ngunit upang maibalik sa nayin malaya. Nang isulat ni Pablo ang mga salitang ito, ginawa niya ito sa hangarin na pukawin ang natutulog na pananampalataya ng bayan ng Diyos. Ito ay tulad ng isang kagyat na tawag upang ihinto ang pamumuhay sa ilalim ng anino ng kasalanan at magsimulang maglakad sa ilaw ng katotohanan. Ang bawat parirala ng Roma 8 ay tulad ng isang susi na magbubukas ng isang sel sa puso ng tao. At bagaman marami ang nagbasa ng Biblia na naghahanap ng konsuelo, ang kabanatang ito ay nag-aalok ng higit pa. Nag-aalok ito ng isang revolusyon sa loob, isang kumpletong pagbabagong anyo na ipinanganak mula sa malalim na pag-unawa na hindi na tayo mga alipin ng nakaraan o mga biktima ng kasalanan. Kami ay mga bata na tinubos ng hindi nararapat na pag-ibig ng Diyos na ginagabayan ng katiyakan na ang kanyang salita ay buhay at epektibo. Kaya sa simula ng araw na ito sa pamamagitan ng Roma 8, malinaw ang tawag, iniwan nito ang pagkondena, tinanggihan ang tinig ng kaaway na inaakusahan ka ng araw at gabi at yumakap sa lahat ng iyong pagiging kalayaan na si Hesukristo lamang ang maaaring mag-alok. Hindi ito isang mensahe ng sarili, help na nakilala bilang espiritualidad. Ito ay isang walang hanggang katotohanan na isinulat ng isa na hindi maaaring magsinungaling. At kung ngayon ay magpasya kang buksan ang iyong puso sa mensaheng ito, ihanda ang iyong sarili dahil kung ano ang darating sa susunod na mga taludtod ay may lakas na baguhin ang lahat. Ang tunay na kalayaan ay hindi nagsisimula kapag nakakaramdam ka ng mas mahusay, ngunit kapag nauunawaan mo sa pamamagitan ng pananampalataya na kay Kristo Jesus ay wala ng pagkondena at doon ang daan patungo sa totoong tagumpay ay nagsisimula. Kapag pinag-uusapan ni Apostol Pablo ang batas sa Roma 8, hindi niya hinihinala ang halaga na mayroon siya para sa mga tao ng Israel, ngunit inilalantad ang isang mas malalim na katotohanan. Ang batas ay nagpakita ng kasalanan, ngunit wala siyang kapangyarihan na mapunit siya sa puso ng tao. Ito ay tulad ng isang salamin na nagpapakita ng dumi sa mukha, ngunit hindi ito malinis. At iyon ay kung saan ang pagtubos na gawain ni Hesukristo ay pumapasok sa eksena. Sapagkat kung ano ang hindi magagawa ng batas, upang palayain ang tao ng walang hanggang paghatol, ginawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang sariling anak sa pagkakahawig ng laman ng kasalanan at dahil sa kasalanan, kinundena niya ang kasalanan sa laman. Roma 8:3. Ang pahayag na iyon ay isang espiritual na bomba. Ang kasalanan ay hinuhusgahan, natalo at pinarusahan sa katawan ni Kristo. Hindi ito parusahan, ngunit hindi rin ito tungkol sa iyo. Siya ay hinihigop sa krus. Isipin sandali ang bigat ng kasalanan na naipon ng mga henerasyon. Lahat ng mga paglabag, pagkakamali, paghihimagsik, kawalang katarungan, lahat ay nahuhulog sa mga balikat ng isang solong tao, Jesus. Hindi ito isang simbolikong kilos. Ito ay isang tunay, walang hanggan, hindi maibabalik na transaksyon. Sa krus, kinuha ng anak ng Diyos ang iyong lugar, na-load ang iyong kahihiyan, tinitiis ang iyong parusa, at sa paggawa nito na deactivate niya ang kapangyarihan ng kasalanan magpakailanman sa buhay ng sinumang naniniwala. Ang katotohanan ito ay hindi lamang maiintindihan ng intelektual, ngunit mabubuhay. Kung naniniwala ka kay Kristo ngayon, wala ka na sa ilalim ng pagkaalipin ng kasalanan. Hindi ka na ang bilanggo mo. Ang lakas na nakatali sa iyo ay nasira ng dugo ng tupa. Iyon ang kakanyahan ng pananampalatayang Kristiyano. Hindi na maaari mong pagtagumpayan
ngunit pinalo ka na ni Jesus. Maraming mga naniniwala ang patuloy na nabubuhay na parang hindi sapat ang gawain ni Jesus. Pakiramdam nila ay nagkasala, nakatali, walang magawa. Ngunit sumigaw ang Roma 8 sa isang matatag na boses, libre ka. Hindi para sa iyong mabuting kilos o para sa iyong espiritual na disiplina, ngunit dahil nagpasya ang Diyos na mamagitan, sapagkat ang Diyos sa kanyang napakalawak na pag-ibig ay hindi pinayagan ang sangkatauhan na maubos sa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Ipinadala niya ang kanyang anak, hindi bilang isang matinding hukom, ngunit bilang isang tagapagligtas na nais na tratuhin bilang nagkasala upang maaari kang tratuhin bilang patas. Ito ang mismong kakanyahan ng Ebanghelyo. Isang banal na pagpapalitan kung saan si Jesus ay naging isang kasalanan upang ikaw ay maging katarungan ng Diyos. Ang tanong na dapat mong tanungin sa iyong sarili ay hindi kung ang kasalanan ay patuloy na may kapangyarihan, ngunit kung nabubuhay ka alinsunod sa gawain ni Kristo. Dahil ang kasalanan ay nahatulan, hinuhusgahan at natalo, ang nawawala ay naaangkop mo ang katotohanan na may pananampalataya. Itigil ang pakikipaglaban sa iyong sariling lakas at simula upang manirahan sa Espiritu. Walang higit na kalayaan kaysa malaman na hindi ka nakasalalay sa iyo na maging banal, ngunit sa perpektong gawain na nagawa na sa krus. At sa tuwing nais na ipaalala sa iyo ng kaaway ang iyong mga pagkabigo, alalahanin ang taludtod. Kinundena na ni Jesus ang kasalanan sa laman. Ang gawaing ito ng pagtubos ay hindi lamang upang matiyak ang kawalang hanggan sa Diyos, kundi upang baguhin ang iyong kasalukuyan. Ngayon ay maaari kang maglakad sa Victoria, hindi bilang isang taong umaasa na malaya sa isang araw, ngunit bilang isang taong mayroon na. Dahil hindi dumating si Jesus upang makakuha ng isang maliit na mas mahusay, dumating siya upang bigyan ka ng isang bagong kalikasan, at ang bagong pagkakakilanlan ay hindi na pinamamahalaan ng kasalanan, ngunit itinuro ng Espiritu. Binubuksan nito ang daan patungo sa susunod na hakbang sa araw na ito. Maunawaan ang labanan na nangyayari sa loob natin sa pagitan ng laman at Espiritu, at kung paano tayo pinapayagan ng Diyos na malampasan sa pang-araw, araw na pakikibaka, malalim sa kaluluwa ng tao, mayroong isang digmaan na hindi maaaring balewalain. Isang pareho, tahimik at madalas na nakakapagod na labanan sa pagitan ng dalawang natures, laman at espiritu. Ang karne, tulad ng ipinakita ng Biblia, ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na katawan, ngunit sa likas na pagkahilig sa pagiging makasarili, paghihimagsik, pagmamataas, kasalanan. Ito ang panloob na tinig na bumubulong. Gawin ang gusto mo, hindi ang nais ng Diyos. Sa kabilang banda, mayroong espiritu, pareho na nabuhay muli si Jesus mula sa mga patay, at ngayon ay naninirahan sa sino mang tumanggap ng pananampalataya kay Kristo. Ito ang espiritu ng Diyos na gumagabay, na nagbibigay, aliw, na nagsasanay, na nagbabago. At sa pagitan ng dalawang ito, ang laman at espiritu, isang pakikibaka para sa kontrol ng ating mga pagpapasya, mga saloobin at emosyon ay nangyayari araw-araw. Malinaw na ipinahayag ito ni Pablo sa Roma 8, sapagkat ang mga nabubuhay ayon sa laman ay nag-iisip ng mga bagay ng laman, ngunit ang mga nabubuhay ayon sa Espiritu, sa mga bagay ng Espiritu. Roma 8, Piv. Narito hindi lamang upang kumilos ng maayos o kumilos ng masama. Ito ay isang orientation sa buhay, isang kaisipan, isang espiritual na direksyon. Kapag ang isang tao ay nabubuhay na pinamamahalaan ng karne, kahit na ang magagandang bagay na ginagawa nila ay maaaring mahawahan para sa makasariling mga kadahilanan, ngunit kapag siya ay nabubuhay na ginagabayan ng Espiritu, kahit na ang kanyang pinakamalalim na pakikibaka ay naging mga pagkakataon na lumago sa pananampalataya at higit na nakasalalay sa Diyos. Hindi lamang tayo iniligtas ni Hesukristo, dumating upang bigyan tayo ng kapangyarihang pumili ng Espiritu araw-araw, kahit na ang laman ay malakas na sumigaw. Sa pagsasagawa ang labanan na ito ay makikita sa pang-araw na mga pagpapasya, patawarin o makatipid ng sama ng loob, manalangin o magreklamo, makipag-usap sa pag-ibig o tumugon ng may galit. Ang bawat pagpipilian ay sumasalamin sa kung anong tinig ang ating pinapakinggan. Ang karne ay naghahanap ng agarang kasiyahan,
Ang espiritu ay naghahanap ng walang hanggang layunin. Ang karne ay humihiling ng hustisya para sa sarili. Ang espiritu ay nagpapalawak ng biyaya tulad ng ginawa ni Jesus sa kanyang mga kaaway. Ang karne ay nais na kontrolin. Ang espiritu ay nagpakumbaba sa kalooban ng Diyos. At kahit na kung minsan ay naramdaman natin na ang karne ay nanalo, ang mabuting balita ay hindi tayo nag-iisa. Ang banal na espiritu ay hindi lamang nagpapaalala sa atin kung ano ang tama, ngunit nagbibigay sa atin ng tunay na kapangyarihan na gawin ito. Kapangyarihan na sabihin, hindi sa kasalanan, kapangyarihan upang sumunod kahit na gastos, upang mabuhay tulad ng nabuhay ni Kristo. Marami ang nabigo dahil sinusubukan nilang pagtagumpayan ang karne na may lakas. Ngunit kalimutan na ang espiritu ay hindi isang abstract na enerhiya. Ito ay isang banal na tao na nakatira sa mananampalataya. Paano natin mapangalagaan ang relasyon na iyon? Sa patuloy na panalangin, pang araw-araw na pagbabasa ng Biblia, pamayanan kasama ang iba pang mga mananampalataya, at higit sa lahat, na may isang saloobin ng mapagpakumbabang pag-asa kapag nauunawaan natin na hindi ito para sa ating lakas, ngunit para sa espiritu. Nagbabago ang lahat. Hindi na kami nakikipaglaban upang makakuha ng tagumpay. Lumaban tayo mula sa tagumpay na ibinigay sa atin ni Kristo. At nagbabago ito sa nakatagong mga saloobin ng puso. Ang pananampalataya ay nag-uugnay sa atin sa panloob na puwersa na hindi nagmula sa amin, ngunit direkta mula sa Diyos. Ang panloob na labanan na ito ay totoo at araw-araw, ngunit bahagi rin ito ng proseso ng pagpapakabanal. Walang mga shortcut. Ang pamumuhay para sa espiritu ay hindi maiiwasan ng pakikibaka, ngunit ang pag-aaral na pumili ng maayos dito. At kahit na kung minsan ay nahuhulog tayo, hindi tayo iniwan ng espiritu. Itinaas niya tayo, nagtuturo sa atin, pinapalakas tayo. Sapagkat ang ating kapalaran ay hindi mga alipin ng laman, ngunit ang pagiging buhay ng mga templo ng espiritu ng Diyos. At narito mismo, sa gitna ng nakikitang digmaan na ito, kung saan natuklasan natin ang totoong kapangyarihan na naninirahan sa atin, mayroong isang katotohanan na kung naniniwala talaga tayo, ay ganap na magbabago sa paraan ng pagharap natin sa buhay. Ang parehong espiritu na nabuhay muli si Hesukristo mula sa mga patay, ngayon ay nabubuhay sa atin. Oo, iyon mismo ang sinasabi ng mga Romano 8:11. At hindi ito isang talinghaga o isang espiritual na simbolo. Ito ay isang literal na pahayag ng banal na kapangyarihan na naninirahan sa marupok na tao. Maaari mo bang isipin, ang kapangyarihang nagtaas ng isang patay na katawan, 3 araw pagkatapos mailibing, ang parehong kapangyarihan ay idineposito sa loob mo ng araw na pinaniniwalaan mo sa Ebanghelyo. Hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa emosyonal na lakas o positibong enerhiya. Pinag-uusapan natin ang mismong espiritu ng Diyos na nakatira sa loob mo. At binabago nito ang lahat. Maraming mga naniniwala ang naglalakad sa buhay na parang natalo sila, mahina, hindi. Ngunit hindi iyon ang pananaw ng langit. Mula sa pananaw ng Diyos, ikaw ay isang nagdadala ng kanyang presensya, isang baso na naglalaman ng kaluwalhatian ng taasan. Hindi ito tungkol sa palaging pakiramdam, ngunit tungkol sa paniniwala at paglalakad sa katotohanan na iyon. Ang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa mga sensasyon, ngunit sa mga salita batay sa salita. At kung sinabi ng Diyos na ang kanyang espiritu ay naninirahan sa iyo, kung ano ang sinasabi ng iyong damdamin o pangyayari, mayroon kang kapangyarihan upang mabuhay ng isang matagumpay na buhay. Hindi dahil sa kanyang sariling merito, ngunit dahil ipinangako ni Jesus na magpadala sa amin ng isang dildo, isang gabay, isang espiritu na hindi lamang kasama sa atin, ngunit sa tayo. 1:14-17. Ang kapangyarihang iyon na nabubuhay sa iyo ay hindi pasibo. Wala siya doon bilang isang espiritual na dekorasyon. Ito ay aktibo, pagpapatakbo araw upang pakabanalin ka, palakasin ka, bigyan ka ng pag-unawa, baguhin ang iyong isip at gawing mas katulad ka ni Kristo. Ito ay ang parehong espiritu na nagbigay inspirasyon sa mga banal na kasulatan, na bumaba bilang apoy sa Pentecostes, na nagsalita sa mga propeta, na nagpagaling sa may sakit at palayain ang mga bihag. At ngayon, ang parehong espiritu ay gumagalaw,
sa loob mo. Sa makatuwid, kapag nakakaramdam ka ng mahina, huwag sabihin na hindi ko masasabi, maaari ko kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Filipos 4:13. Dahil hindi ka nag-iisa, ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay sa iyo ng mga utos mula sa langit. Bumaba siya at nagbibigay daan sa iyo mula sa loob. Iyon ang antas ng lapit na gusto niya sa iyo. At kapag nauunawaan natin ang katotohanan na ito kahit na ang pinakasimpleng mga gawain ay nagiging mga pagkakataon upang mabuhay para sa Espiritu, ang pagdarasal ay tumigil na maging isang tungkulin at maging isang pakikipag-usap sa mga nakatira sa iyo. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi lamang upang makakuha ng kaalaman, ngunit upang pakainin ang apoy ng panloob na presensya na iyon. Ang paglilingkod sa iba ay hindi na sa pamamagitan ng obligasyon, ngunit dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinaba sa ating mga puso ng banal na Espiritu. Roma 4:5. Ang buhay na Kristiyano ay tumigil na maging isang pasanin upang maging isang espiritual na pakikipagsapalaran na hinihimok ng banal na kapangyarihan na naninirahan sa loob natin. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang mabuhay, ngunit upang manirahan sa viktorya. At ang tagumpay na iyon ay magagamit araw-araw. Kaya, sa tuwing nahaharap ka ng isang hamon, tukso, masamang balita, tandaan mo ito. Sa loob mo ay naninirahan sa Espiritu na talunin ang kamatayan. Walang pagkagumon, trauma, kalungkutan o kasalanan na maaaring pigilan ang apoy ng Espiritu ng Diyos. Ngunit upang maranasan ang kapangyarihang iyon, kinakailangan na sumuko, magtiwala at sumunod. Nandun na siya naghihintay para sa iyo na magkahanay sa kanyang kalooban. At kapag ginawa mo, nagsisimula kang maglakad sa isang sukat ng pananampalataya na hindi nakasalalay sa iyong mga kasanayan, ngunit sa patuloy na pagkakaroon nito. Ngayon alam natin ito, mas mauunawaan natin kung bakit tinawag tayong hindi lamang mga lingkod, ngunit mga bata, at ano ang tunay na pagkakakilanlan natin kay Kristo. Isa sa mga pinakaradikal na pagbabago na nagaganap sa buhay ng mananampalataya. Kapag nakilala natin si Jesucristo ang pagbabago ng pagkakakilanlan, hindi na tayo nakikita bilang mga kaaway ng Diyos o bilang simpleng mga lingkod, ngunit bilang mga minamahal na bata, at ito ay hindi lamang isang patula na pahayag upang may angat ang kalooban. Ito ay isang espiritual na katotohanan na tinatakan ng banal na Espiritu. Malinaw na sinasabi ito ng Roma 10:15. Sapagkat ang lahat ng mga ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, ito ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi mo natanggap ang espiritu ng pagkaalipin upang matakot, ngunit natanggap mo ang diwa ng pag-aampon, na kung saan tayo ay sumisigaw, Aba, Ama. Ang intimate clamor na ito, Aba, ay tulad ng pagsasabi ng tatay, na inilalantad ang kalapitan at kumpiyansa na mayroon tayo ngayon sa tagalikha ng universo. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi isang simbolikong pamagat, ito ay isang walang hanggan at lehitimong posisyon sa loob ng kaharian. Hindi na kami lumalakad ng may takot, umaasa na hindi mabigo, na parang mga alipin na naghahanap ng pag-apruba. Ngayon ay naglalakad tayo ng may kumpiyansa, alam na tinanggap tayo ng biyaya, tinubos ng dugo ni Jesucristo at tinatakan ng Espiritu ng pag-aampon. Nangangahulugan ito na hindi lamang tayo pinatawad ng Diyos, ngunit binigyan tayo ng isang bagong espiritual na apelyido. Kabilang kami sa iyong pamilya. Kami ay tiyeraros kasama si Kristo tulad ng idineklara ng mga Romano 8:17. Lahat ng bagay na pag-aari niya sa pamamagitan ng biyaya ay din sa atin, hindi sa likas na batas ngunit sa pamamagitan ng banal na pag-aampon. At ang katotohanan na iyon ay may kapangyarihang baguhin kung paano mo nakikita ang iyong sarili araw-araw. Maraming mga naniniwala ang nabubuhay na parang alipin pa rin sila ng nakaraan, ang kanilang mga pagkakamali, ang kanilang mga traumas. Naglalakad sila gamit ang kanilang mga ulo, na parang nabigo ang langit mula sa kanila. Ngunit hindi ka nakikita ng Diyos tulad ng nakita mo ang iyong sarili dati. Nakikita ka niya bilang kanyang anak na lalaki, ang kanyang anak na babae, na puno ng potensyal, puno ng layunin. Hindi ka isang aksidenteng espiritual. Pinili ka, minamahal at tinawag na may walang hanggang layunin. Ang bagong pagkakakilanlan na ito ay nagbabago sa iyong paraan ng pagdarasal, ng pag-arte,
ng pagpapasya. Dahil ngayon hindi ka nakikipag-usap sa isang malayong Diyos ngunit sa iyong Ama. At kapag nauunawaan mo ito, ang pananampalataya ay nagiging matalik, personal, pamumuhay. Hindi ka na gumawa ng mabubuting gawa upang mapalugod ang Diyos, ngunit dahil alam mo na minahal ka na niya. At kung tayo ay mga bata, kung gayon mayroon din tayong access sa mana. Anong mana? Ang buhay na walang hanggan, kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, direksyon ng espiritu, ginhawa sa sakit, layunin sa pagkalito. Ang pagiging isang bata ay hindi nangangahulugang kawalan ng mga problema, ngunit garantisadong pagkakaroon ng Ama sa kanilang gitna. Si Jesus mismo, ang minamahal na anak, ay nagdusa, sumigaw, ay tinanggihan, ngunit hindi tumigil sa pagiging isang anak. At ikaw, kahit gaano karaming bagyo, hindi ka titigil sa pagiging. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi batay sa iyong pagganap, ngunit sa perpektong gawain ni Kristo. At nangangahulugan ito na, kahit na natitisod ka, hindi ka iniwan ng Diyos. Itinaas ka niya, nililinis ka, at pinapaalalahanan ka kung sino ka. Kaya't sa tuwing sumusubok ang aalinlangan na mag-sneak sa iyong isip, alalahanin kung sino ka. Hindi sa ginawa mo, ngunit para sa ginawa ni Jesus. At kung ginagabayan ka ng Espiritu, ikaw ang anak ng Diyos. At kung ikaw ay isang anak na lalaki, huwag maglakad mag-isa, huwag lumaban ng mag-isa. Hindi mo inaasahan ng walang kabuluhan. Meron kang isang Ama na tumatawag sa iyo ng pangalan, na nakakakilala sa iyo, na humahawak sa iyo. At ito ay mula sa pagkakakilanlan na maaari nating simulan, na maunawaan na kahit na ang pagdurusa ay may isang banal na layunin, isang walang hanggang kadahilanan na kumokonekta sa kaluwalhatian na darating. Ang isa sa mga dakilang dilemas ng buhay na Kristiyano ay ito. Kung tayo ay mga anak ng Diyos na ginagabayan ng Espiritu, tinubos ng dugo ni Hesukristo, bakit tayo pa rin nagdurusa? Bakit tayo patuloy na nahaharap sa mga sakit, pagkalugi, kawalan ng katarungan, malalim na pananakit na tila walang katapusan? Tumugon ang Roma 8 na may isang makapangyarihang katotohanan na nagpapanatili ng pananampalataya ng milyon-milyon. Bueno, sigurado ako na ang mga pagdurusa ng kasalukuyang panahunan ay hindi maihahambing sa darating na kaluwalhatian na dapat ipakita sa atin. Roma 8:18. Iyon ay umiiral ang sakit, ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento. Ang pananampalataya ay hindi itinanggi ang pagdurusa, nagbitiw dito. Hindi nito tinanggal ito, ngunit binabago ito sa isang sagradong proseso na bumubuo ng katangian ng mananampalataya at inihahanda ito para sa walang hanggan. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi nangangahulugang pamumuhay ng isang buhay na ginhawa at kawalan ng luha. Maging si Jesus, ang nag-iisang anak na lalaki, ay lalaki ng sakit, nakaranas ng isang pagkasira, Isaiah 53:3. At kung hindi siya exempt sa pagdurusa, hindi tayo magiging. Ngunit narito mayroong isang mahalagang pagkakaiba. Ang pagdurusa kay Kristo ay may layunin. Hindi ito random, hindi ito parusa, hindi ito tanda ng pag-abandona. Ito ay bahagi ng isang mas malaking gawain na binuo ng Diyos sa iyong buhay. Ang bawat luha na iyong tinutulig tuwing gabi ng walang mga sagot, bawat tahimik na labanan sa iyong kaluluwa, lahat ng iyon ay kinokolekta ng Diyos. Hindi niya sinasayang ang sakit ng kanyang mga anak. Sa kabaligtaran, ginagamit niya ito upang mahulma ka, upang maipahayag ang kanyang sarili ng mas malalim at maghanda para sa darating na kaluwalhatian. Pumunta pa si Pablo at sinabi na hindi lamang kami umungol, ngunit ang paglikha mismo ay humahagulgol sa isa, at sa isa ay may sakit sa panganganak hanggang ngayon. Roma 8:22. Yun ay, hindi lamang naghihintay ka na maibalik. Ang buong universo ay naghihintay para sa maluwalhating pagpapakita ng mga anak ng Diyos. Maaari mo bang isipin ito? Ang buong paglikha, montanyas, dagat, langit, hayop, sabik na naghihintay para sa katuparan ng banal na plano. Para bang alam ng lahat ang pagkakaroon na may maluwalhati na darating pa. At ang isang bagay, ikaw ito. Ikaw bilang anak ng Diyos ay nakalaan upang lumahok sa kaluwalhatian na iyon. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos sa sakit. Nagtatapos ito sa paghahayag ganap sa pagpapakita ng lahat ng pinangarap ng Diyos para sa iyo
mula pa bago ang pundasyon ng mundo. Kung gayon, ang pagdurusa ay hindi isang balakid sa pananampalataya, ngunit isang pagkakataon na palalimin ito. Kapag maayos ang lahat, madaling paniwalaan. Ngunit kapag walang katuturan at nagpasya ka pa ring magtiwala, iyon ang iyong pananampalataya ay nagiging walang tigil. Ang Biblia ay puno ng mga kalalakihan at kababaihan na dumaan sa mga madilim na lambak bago makita ang ilaw ng pangako. Si Joseph sa bilangguan, si David ay tumakas, Elias sa yungib, si Paul ay nadulas, si Jesus sa Getsemani. Lahat sila ay nagdusa, ngunit ang lahat ay nakataas ng katapatan ng Diyos. At hindi ka ang pagbubukod. Kung dumadaan ka sa isang mahirap na oras, huwag mong isipin na nakalimutan ka ng Diyos. Sa kabaligtaran, mas malapit siya sa iniisip mo. Ang bawat proseso ng sakit ay maaaring maging isang dambana kung saan ang pagkakaroon ng Diyos ay nagpapakita ng sarili na may higit na lakas kaysa dati. Huwag tanggihan ang iyong pagdurusa ngunit hindi ka nahuli dito. Itaas ang iyong mga mata at tandaan ang pangako, ang kaluwalhatian na malalampasan ang lahat ng hindi mo naiintindihan ngayon. Sinusuportahan ka ng pananampalataya, ginagabayan ka ng Biblia, at si Jesucristo ay nakikipaglaban sa iyo. At sa pag-asang ito ay maaari tayong magpatuloy sa susunod na tema. Isa na nagpapakita sa atin kung paano ang pag-asa na iyon ay hindi isang walang laman na pagnanasa, ngunit isang matatag at malakas na angkla na sumusuporta sa ating mga kaluluwa sa gitna ng anumang bagyo, sa mga oras ng kawalan ng katiyakan. Kapag ang balita ay nakapanghihina ng loob, kapag ang mga pangarap ay tila malayo, at ang mga panalangin ay hindi nakakahanap ng agarang mga sagot, ang pag-asa ay nagiging higit sa isang pagnanasa. Ito ay nagiging isang angkla. Ang Roma 8 ay nagtatanghal sa amin ng isang pag-asa na hindi marupok o hindi aalinlangan, ngunit matatag, suportado ng hindi mababago na katangian ng Diyos. Sinabi ni Pablo na sa pag-asa ay naligtas tayo, Roma 8:24, isang pariralang naglalaman ng isang malalim na misteryo. Natubos na tayo ng pananampalataya kay Jesucristo, ngunit hinihintay pa rin natin ang kumpletong pagtubos ng ating katawan, ang pangwakas na pagpapanumbalik ng lahat ng hinawakan ng kasalanan. Ito ay isang aktibong pag-asa, isang buhay na pag-asa, hindi batay sa mga hangarin ng tao, ngunit sa mga pangako ng banal. Ang pananampalataya ay nag-uugnay sa iyo sa kasalukuyan ng Diyos, ngunit umaasa ka sa iyong hinaharap. Ito ay ang panloob na katiyakan na ang pinakamahusay ay darating pa, hindi dahil sa karapat-dapat mo ito ngunit dahil ipinangako ng Diyos. At kapag nangangako siya, natutupad niya. Ang pag-asa na ito ay hindi batay sa mga estatistika o positivism. Ito ay batay sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kung talunin niya ang kamatayan, posible ang lahat. Iyon ang pag-asa na nagpapanatili sa Kristiyano kapag nawalan siya ng isang mahal sa buhay, kapag nahaharap siya sa isang sakit, kapag dumaan siya sa pinansyal o emosyonal na mga disyerto. Hindi ito ang kawalan ng sakit na nagpapanatili sa atin ng matatag, ay ang patuloy na pagkakaroon ng isang walang hanggang pangako. Bilang karagdagan, ang pag-asa na ito ay hindi kumilos ng nag-iisa. Ang banal na espiritu ay namamagitan para sa atin sa gitna ng ating kahinaan, tulad ng ipinapakita sa atin ng mga Romano 8:26. Ang espiritu mismo ay namamagitan para sa atin na may hindi masabi na daing. Yun ay kapag wala ka ng mga salita, kapag alam lamang ng iyong kaluluwa kung paano iiyak, kinukuha ng espiritu ang sakit na iyon at ipinakita ito sa harap ng Ama na may lalim na hindi mo maipahayag ang iyong sarili. Napakagandang regalo, hindi ka nag-iisa sa iyong paghihintay. Hindi lamang ipinangako ng Diyos kung ano ang darating, ngunit sasamahan ka habang inaasahan mo, nakatira siya sa iyong proseso. At habang inaasahan mo, ang Espiritu ay nagpapalakas sa iyo, ang Biblia ay gumagabay sa iyo, at ang pananampalataya ay nagpapanatili ng iyong puso na nakahanay sa layunin ng Diyos. Ang pag-asang ito ay nagbabago din sa ating paraan ng pamumuhay. Ginagawa nating tumingin sa kabila ng temporal. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang nasasaktan ngayon ay maglilingkod, na ang bawat patunay ay isang paghahanda para sa kaluwalhatian, na ang bawat pagkawala ay isang pagkakataon upang matuklasan
Ang ginhawa ng Diyos. Ang pamumuhay na may pag-asa ay hindi nabubuhay na nakatakas mula sa katotohanan, ngunit binibigyang kahulugan ito sa ilaw ng kawalang hanggan. Ito ay nabubuhay na alam na ang Diyos ay gumagana, kahit na hindi mo pa rin ito nakikita. Naghihintay ito na may isang panloob ng ngiti, dahil alam mo na ang nagmula sa Diyos ay palaging nagkakahalaga. Kung gayon, ang pag-asa ay hindi isang nagbabago na damdamin. Ito ay isang pang-araw, araw na desisyon na magtiwala sa tapat na pagkatao ng Ama. At ito ang pag-asang magpapanatili sa atin habang naglalakad tayo sa nasirang mundong ito. Hindi na ang Kristiyano ay hindi nagdurusa, ay ang kanyang pagdurusa ay may petsa ng pag-expire. Hindi na hindi ako umiyak, ito ay ang kanilang luha ay balot. Hindi ito ay hindi mahuhulog, palaging isang kamay na itinaas ito. At habang inaasahan natin ang kapunuan ng ating pagtubos, ang puso ay pinalakas sa pamamagitan ng alala na wala, talagang wala, ay maaaring paghiwalayin tayo sa pag-ibig ng Diyos. Yun ang pangako na humahantong sa amin ng direkta sa susunod at maluwalhating hakbang. Ang nakasiguro na tagumpay at ang walang tigil na pag-ibig na pumapalibot sa atin araw-araw. Ang Roma 3:8 ay hindi nagtatapos sa isang tala ng aalinlangan o kalabuan. Nagtatapos ito sa isang pagpapahayag ng digmaan laban sa lahat na naglalayong paghiwalayin ang iyong sarili sa pag-ibig ng Diyos. Itinaas ni Paul ang isang watawat ng tagumpay kapag sinabi niya, sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa sa mga tagumpay sa pamamagitan ng nagmamahal sa atin. Roma 8:37. Ang pariralang iyon, higit pa sa mga tagumpay, ay hindi lamang tumutukoy sa pagtagumpayan ng isang kahirapan. Ito ay higit pa sa na. Ito ay nabubuhay sa itaas ng mga pangyayari. Hindi dahil nagbabago ang mga sitwasyon, ngunit dahil nabago ka sa loob. Ito ay isang panloob, espiritual, permanenteng tagumpay na hindi nakasalalay sa kapaligiran, ngunit sa natapos na gawain ni Hesukristo. Hindi ka nakikipaglaban para sa isang tagumpay, lumaban mula sa isang tagumpay na ginagarantiyahan ng krus. At kung hindi ito sapat, si Pablo ay nagdaragdag ng isang listahan na tila nakasulat upang harapin ang lahat ng ating mga takot. Alinman sa kamatayan, o buhay, o ang mga anghel, o mga punong guro, o ipakita ito, o darating, o ang tuktok, o ang kalaliman, o anumang bagay na nilikha ay maaring paghiwalayin tayo mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus Lord ours. Roma 8:38-39. Napagtanto mo ba? Walang lakas sa universo na may kakayahang masira ang link sa pagitan mo at ng iyong makalangit na Ama. Ang pag-ibig na iyon ay hindi nakasalalay sa iyong pag-uugali o iyong emosyon. Ito ay isang walang hanggang pakta na tinataka ng dugo ng kordero. Maari kang mabigo, maari kang mahulog, maari mo ring pagdududa. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay nananatiling buo, matatag, hindi nagbabago. Ang seguridad na ito ay nagbabago sa iyong paraan ng pamumuhay. Hindi ka na lumalakad na may takot sa paghuhusga, ngunit may tiwala sa biyaya. Hindi mo na tinukoy ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong mga pagkakamali, ngunit sa pamamagitan ng iyong posisyon kay Kristo. Hindi ka isang espiritual na nakaligtas, ikaw ay isang nagwagi para sa pag-ibig ng Diyos. Napagtanto mo ba ang pagkakaiba? Ang pagiging higit pa sa nagwagi ay hindi kailanman naghihirap, hindi ito susuko. Hindi ito nasaktan, hindi ito nawasak. At posible lamang iyon sapagkat si Jesus mismo ay nabubuhay sa iyo. Ang iyong pag-ibig ay ang iyong kalasag. Ang kanyang presensya ay ang iyong lakas. Ang iyong pangako ay ang iyong pundasyon. At ginagawa nito kahit na ang pinakamasamang panahon ng buhay sa mga yugto, kung saan ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagpapakita. At may iba pa. Ang walang tigil na pag-ibig na ito ay hindi lamang nakakatipid sa amin, nagpapadala din ito sa amin. Pinapayagan tayong mahalin ang iba, magpatawad, maglingkod, ipahayag ang mabuting balita na may awtoridad. Dahil kapag niyakap ka ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos, hindi ka maaaring manatili para sa iyo. Ito ay tulad ng isang apoy na nasusunog sa loob. At kahit na ang mga tinig ng mundo ay nagsasabi na hindi ka nagkakahalaga, na hindi mo magagawa, na hindi ka sapat, ang tinig ng kalangitan ay sumisigaw ng mas malakas. Ikaw ay akin at walang hihiwalay sa iyo sa akin.
Ang katiyakan na iyon ay hindi espiritual na pagmamataas, ito ay makalangit na pagkakakilanlan. Mahal ka ng isang pag-ibig na hindi nagbabago sa paglipas ng panahon o humina sa iyong pagkahulog. Kaya't sa tuwing naramdaman mo na ang mundo ay nagdurog sa iyo, tandaan ang katotohanan na ito. Ikaw ay higit pa sa nagwagi, hindi sa ginagawa mo, ngunit para kanino ka muna niya mahal. At ang pag-ibig na iyon ay hindi napapailalim sa mga kondisyon ng tao. Ito ay ang walang hanggang pag-ibig ng isang Diyos na nagbigay sa kanyang anak upang hindi ka mabuhay ng may takot, ngunit sa katiyakan na tinawag ka, tinubos at selyadong magpakailanman. At sa nasusunog na katotohanan sa puso, nakarating tayo sa malapit na paglalakbay na ito. Isang salamin na nag-aanyaya sa atin na magpasya, araw-araw, kung paano natin nais mabuhay, ayon sa laman o ayon sa espiritu. Matapos ang paglalakad ng taludtod sa taludtod ng Roma Kabanata 8, walang paraan upang makakuha ng pareho. Imposibleng pag-isipan ang labis na katotohanan, napakalalim, napakaraming paghahayag at magpatuloy sa pamumuhay ng isang mababaw, mainit, init o disconnect na buhay. Ang kabanatang ito ay hindi isinulat lamang upang pag-aralan, ito ay isinulat upang mabuhay. Ito ay isang kagyat, madamdamin at radikal na tawag upang ihinto ang nakaligtas sa espiritual at magsimulang mabuhay sa kapunuan na inihanda na ng Diyos para sa kanyang mga anak. Para bang kinukuha ka ng banal na espiritu mula sa mukha, tinitingnan ang iyong mga mata at binubulong ka sa isang matatag na tinig. Malaya ka na, wala nang pagkondena, ikaw ay akin. At ngayon, ang tanong ay, hindi ang ginawa ng Diyos ngunit ano ang gagawin mo sa katotohanan na iyon. Itinulak tayo ng Roma 8 mula sa espiritual na pagkadismaya. Kinokontrol natin ito sa katotohanan na ang buhay na Kristiyano ay hindi lamang sa pagdalo sa isang simbahan o ulitin ang mga taludtod. Ito ay isang pang-araw-araw na desisyon na lumakad ayon sa espiritu upang tanggihan ang laman, mabuhay bilang tunay na mga anak ng Diyos. Walang puwang para sa isang prutas na walang prutas o para sa pag-asa na hindi nagbabago. Ang Biblia ay hindi isang koleksyon ng mga magagandang parirala upang magbigay ng inspirasyon sa iyo sa linggo. Ito ang buhay na tinig ng Diyos na nagsasalita sa iyo ngayon. At kapag naririnig mo ang boses na iyon, may isang bagay sa loob mong gisingin. Ang pananampalataya ay isinaaktibo, ang kaluluwa ay tuwid, at ang layunin ay nagsisimula na magsunog. Hindi ka tinawag sa espiritual na mediocrity. Tinawag ka upang ipakita si Hesukristo sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang bawat pagtuturo ng kabanatang ito ay nagbibigay sa iyo ng isang espiritual na tool. Kalayaan ng pagkondena, kapangyarihan sa kasalanan, direksyon ng espiritu, pagkakakilanlan ng isang bata, layunin sa pagdurusa, matatag na pag-asa, na siguro, na tagumpay at isang walang hanggang pag-ibig na nagpapanatili sa iyo. Ano pa ang maaaring tanungin? Nilagyan ka ng langit ng lahat ng kailangan mo upang mabuhay ng isang buhay na pinarangalan ng Diyos at pagpalain ng iba. Ngunit mayroong isang bagay na walang magagawa para sa iyo. Magpasya. Pipili ka araw kung mabubuhay ka sa espiritu o sa laman, kung maglakad ka bilang isang bata o bilang isang alipin, kung yakapin mo ang tagumpay o patuloy na idrag ang mga kadena na nasira na sa krus. Ang desisyon sa huli ay palaging magiging iyo. At hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay direksyon. Hindi mahalaga kung gaano karaming beses ang natitisod. Mahalaga kung saan ka naglalakad. At kung ngayon ay magpasya kang ibigay ang iyong sarili sa Diyos, iligtas ang bawat sulok ng iyong puso, makikita mo kung paano nagsisimulang dumaloy ang biyaya sa mga paraan na hindi mo naisip. Ang parehong Jesus na nabuhay muli, na umakyat na nakikipag-ugnay sa iyo, ay tumatawag sa iyo upang mabuhay ng ibang buhay. Hindi isang relihiyosong buhay, ngunit isang tunay na buhay, madamdamin, puno ng pananampalataya, hinimok ng espiritu, at nakaugat sa salita. Ang kabanatang ito ay hindi lamang isang pagmumuni. Ito ay isang manong espiritual na buhay na ganap na nagbabago sa paraang nauunawaan mo ang Diyos at ang iyong sarili. Kaya ngayon, pagkatapos ng lahat ng iyong narinig, ang paanyaya ay simple, ngunit malakas. Nabubuhay siya bilang isang taong pinakawalan, pinagtibay, mahal at tinawag.
Huwag mag-aaksaya ng anumang oras sa pagtingin sa mundo kung ano lamang ang maibibigay sa iyo ng Diyos. Gumalaw kay Hesukristo, hayaang gabayan ka ng Espiritu, at maglakad kasama ang iyong noo na mataas bilang anak ng hari. Sapagkat kung ang isang bagay ay malinaw pagkatapos ng Roma 8, ang pananampalataya sa Diyos ay hindi isang pagtakas mula sa katotohanan. Ito ang pinakamalakas na katotohanan na umiiral. At sa paniniwala na iyon, naghahanda kaming pumunta ng higit pa upang ipasok ang espiritual na sukat kung saan nagbabago ang lahat at ang kawalang hanggan ay nagsisimula ngayon. Matapos ang lahat ng aming ginalugad sa Roma 8, sabihin mo sa akin ang isang bagay. Paano ka mabubuhay hanggang ngayon? Ipagpapatuloy mo ba ang pag-load ng kung ano ang dinala ni Jesus sa krus? O lalakad ka ba sa kalayaan na inaalok sa iyo ng Espiritu? Ibahagi sa mga komento kung aling bahagi ng kabanatang ito ang humipo sa iyong puso ng higit pa at kung paano mo pinaplano na ilapat ito sa iyong buhay. Nais kong basahin ka, manalangin kasama mo at maglakad ng magkasama sa pananampalataya na ito. At kung ang video na ito ay nagsalita sa iyong kaluluwa, huwag umalis ng walang subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. Sa gayon hindi mo makaligtaan ang alinman sa mga susunod na nilalaman na magdadala ng isang buhay na salita at direktang paghahayag ng Biblia. Gusto at ibahagi sa isang tao na nangangailangan ng kagyat na katotohanan na ito. At ngayon, huwag tumigil sa pagtingin sa susunod na video na lumilitaw sa iyong screen. Ito ay isang pagtuturo na direktang kumokonekta sa kung ano ang nakita natin ngayon at maaari itong maging sagot sa panalangin na matagal mo nang ginagawa. Magkita tayo sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos.